okay? And for some of you naman guys, may mga magagandang opportunities, no, na nag-o-open para sa inyo. Yung iba guys, parang feeling ko talaga it's either mga movement ito guys, no, movement, paglipat, pag-explore. So, yung iba sa inyo pwedeng naghahanap ng ibang kumpanya, yung iba naman parang nagbabalak mag-abroad or lumipad mga kapiksi, pero parang nag-in-explore nyo pa yung mga options nyo. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong January para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong January ay sa January 13, tapos yung next na full moon naman natin ay sa February 13 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay wolf moon mga kapiksi. And grabe, unahin natin tong message na to, moon message, pero sobrang ganda. Simula pa lang guys, luck is on your side, no? Nasa panig mo na agad ang swerte mga kapiksi ngayong full moon season. So, just continue on affirming guys. Pagdating sa swerte, good luck, good fortune, ang palagi kong sinasabi guys is swerte ako, swerte ako, swerte ako. Swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Para lahat-lahat na yun, kabuhayan, kaperahan, love life mga kapiksi. At saka para talagang makakita kayo ng mga evidences na sinaswerte kayo sa buhay guys, okay? Kung hindi kayo marunong mag-affirm, pwede kayo guys makinig nung ating mga pampaswerte subliminal, especially yung bagong subliminal natin guys, pampaswerte sa 2025, no? So, jam-packed palagi ng magagandang affirmations yung mga subliminals natin, and sobrang daming success stories guys, basahin nyo na lang. So, ang kinin nyo na itong swerte na to guys, pumapanig sa inyo ang sitwasyon, everything is always working out in your favor. I-mind nyo na yan sa comment section, no? Mine, good luck, good fortune, swerte. Attune to the moon guys, count your blessings, literally write them down or say them out loud. Sulat nyo yung mga blessings nyo mga kapiksi. Pagkakaroon ng gratitude journal, maganda din na ginagawa, no, yung gratitude journal. You are writing down kung ano yung mga bagay na pinagpapasalamat mo sa araw-araw na ng buhay mo mga kapiksi, okay? The more na nagpapasalamat kayo sa mga blessings nyo, the more na na-appreciate nyo sila, the more na dumadami yan mga kapiksi. The universe will give you more evidences ng mga bagay na pinagpapasalamat mo, okay? Additional meanings for this card, you need to laugh more, no? Laughing is very positive vibration mga kapiksi. So, kapag positive yung vibration, syempre positive din yung ating na-attract sa ating buhay mga kapiksi. And gustong-gusto ko yung sinabi ni Guyi, hindi ko alam kung napanood nyo, smile code guys, no? Available sa View. Chinese drama siya. Sabi ni Guyi doon, laughter is the best pain reliever in life. Okay? So, yung pagtawa, di ba? Oo nga naman, siya yung pinaka the best na pain reliever, no? Para mawala yung mga hinanakit sa ating dibdib guys. So, laugh more mga kapiksi. This is a wonderful time to start a course of teaching or studying. Mga kapiksi, kung gusto nyo mag-aral, kung gusto nyo magturo, depende sa trip nyo mga kapiksi. Napapanahon, no? Kumbaga maganda itong pagkakataon na ito para sa inyo mga kapiksi. Don't be narrow-minded. Maging open-minded kayo instead, guys. Huwag masyadong makitid yung utak, sarado yung isip, no? Kailangan open palagi kayo, no? Sa mga pwedeng nyo pang matutunan sa ibang tao, sa ibang experiences, di ba? And start a week of gratitude. Yan, kakasabi ko lang, mga kapiksi. Be grateful, di ba? Pwedeng sa social media, kung gusto nyo, diba, spread positivity. Tapos, o kaya naman, sa journal nyo, kung gusto nyo, sa pansarili nyo lang,
sa mga tablets nyo, iPads nyo, sa cellphone nyo, sa laptop nyo, di ba? Always send out gratitude, mga kapiksi. So, napakaganda guys, i-mind nyo na itong swerte na to, mga kapiksi. And tingnan natin tong ganap sa inyo ngayong full moon season. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong New Year, magbibigay tayo ng 10% discount guys until January 31, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 10% discount din yan until January 31, kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. So, Aries, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating moon energy. This is both negative and positive, mga kapiksi. Yung iba sa nyo, ang nakikita natin dito is parang yung iba sa nyo guys, naghahanap kayo ng ibang trabaho or ibang malilipatan na kumpanya. Nag-iipon yung iba sa inyo, mga kapiksi, no? Kumbaga parang pinaghahandaan nyo yung pag-alis nyo or yung paglipat nyo ng kumpanya. Ang dahilan yan is for some of you, maaari kayong nagkakaroon ng conflict sa mga katrabaho nyo, pwedeng sa boss nyo mismo, mga kapiksi. Water sign, element, Cancer, Pisces, Scorpio. Pwedeng nagkakaroon kayo ng issue sa mga katrabaho nyo or sa boss nyo mismo, mga kapiksi. Yung iba parang ginigipet, no? Nararamdaman natin na parang ginigipit yung iba sa inyo. Either hindi kayo pinapasahod ng tama, mga kapiksi, o kaya naman parang nabubuli, ganyan, or parang pwedeng naku-culture shock din. Ibig sabihin parang hindi kayo sanay sa kultura nila, baka ibang lahi yung mga katrabaho nyo, mga kapiksi, or pwede rin na dahil sa toxicity sa surroundings nyo. So, nakikita natin na yung iba sa nyo nag-e-explore, naghahanap kayo ng ibang malilipatan, mga kapiksi, and okay lang naman yan, guys, kasi wala namang pang forever, diba? Even sa trabaho, lalo na kung negative yung environment, syempre kailangan yung protektahan din yung sarili nyo. So, mag-ipon guys, pero make sure na paghandaan nyo muna, no? Hindi natin masasabi kung yung next na company nyo is maganda or hindi rin, diba? Pero kapag intoxicating yung surroundings nyo sa present, make sure na i-expect nyo na yung lilipatan nyo is hindi na ganun, para talagang mag-settle na kayo dun sa next na lilipatan nyo, mga kapiksi. Okay? And for some of you naman guys, may mga magagandang opportunities, no, na nag-o-open para sa inyo. Yung iba guys, parang feeling ko talaga it's either movement ito guys, no? Movement, paglipat, pag-explore. So, yung iba sa inyo pwedeng naghahanap ng ibang kumpanya, yung iba naman parang nagbabalak mag-abroad or lumipad, mga kapiksi, pero parang in-explore nyo pa yung mga options nyo. Hindi kayo nagsisettle, parang hinahanap nyo talaga kung ano yung para sa inyo, kung saan kayo tinatawag. Hindi kayo nagsisettle for anything less, mga kapiksi, no? At saka parang yung iba namimili kayo kung anong bansa, no, yung lilipatan nyo, especially kung target nyo is abroad, OFW, ganyan. So, syempre guys, mag-ingat din kayo, no? Make sure na wag dun sa mga illegal recruitments and dun lang sa mga agencies na recognized or registered sa POEA. So, para maiwasan din yung gulo or pandoloko, mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, parang may mga hobbies kayo, mga
new hobbies, newfound hobbies na ine-enjoy nyo lang, no? Ine-enjoy nyo lang tong mga hobbies na to, but eventually parang mag-o-open din siya ng magandang opportunity sa'yo in the future. So let's say for example, nahiligan mo magluto ngayon, no? Tapos parang mag-o-open siya ng magandang opportunity na baka pwede ka magbenta, pwede ka rin magtinda, ganyan, or pwede ka rin magturo, 'di ba? Magturo. So parang magiging craft mo din siya in the future, guys. So i-consider nyo din 'yan, mga kapiksi. What else? Eto guys, nakikita natin na maaring merong magbalik pero parang hindi nyo natatanggapin itong magbabalik na ito, mga kapiksi. This is a past lover, guys, no? Past person, ex-person, mga kapiksi, kasi itong person na to, hindi siya nagigilty, nakukonsent siya, mga kapiksi. Hindi ito mapakali, especially kung meron kayong mga negative na ginawa, ay meron siyang mga negative na ginawa sa iyo, mga kasalanan ba, ganyan. And hindi ito napapakali, hindi ito makatulog sa gabi, palagi nila kayong naiisip, guys, especially pag pinapakinggan nyo yung ating pampabalisa, pampamis, tsaka pampakonsensya kung meron silang nagawang kasalanan sa inyo. So magandang combo yun, guys, kasi hindi na to mapakali, mga kapiksi, hanggang sa pag na-process na nila yung emotions nila, tuluyan niyang bibigay and mag-aano sa inyo, magre-reach out sa inyo, hihingi ng sorry. Yung iba pwedeng makipagbalikan, pero I'm sensing na i-refuse nyo itong balikan na to. Ibig sabihin parang hindi na kayo papayag na makipagbalikan sa kanila, guys. So okay lang naman yun kung ayaw nyo. Sa mga may gusto, okay lang din, depende sa inyo, mga kapiksi. Pero ang importante is patawarin nyo na para mawala yung mga negative attachment, no, nyo dun sa person, yung mga negative emotions nyo, kasi hindi nyo deserve na dala-dala nyo yung mga galit na yon, no, in the first place. Kaya patawarin nyo na sila, mga kapiksi, kahit hindi na kayo makipagbalikan kung ayaw nyo talaga. Okay? So eto guys, i-mind nyo ito sa comment section, ito mga magagandang opportunities na to, ito mga paglipat, movement, paglipad, yung reconciliation, no, kung gusto, sa mga may gusto lang, mga kapiksi. Kung ayaw nyo makipag-reconcile, edi wag, okay? At saka itong good luck na to, guys, no? Good luck, good fortune, swerte. Yan, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. And comment down below if naka-resonate kayo, guys, for more tarot readings para sa Aries. Ito yung playlist nyo, mga kapiksi. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.